Magandang araw po sa ating mga kababayang OFW at Filipino immigrants sa iba't ibang sulok ng ating daigdig, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. So tuloy-tuloy ho ang panawagan ng ating mga Duterte supporters para talagang aksyon na ng Korte Suprema ang habeas corpus na ipinail ng mga anak ni Pangulong Duterte dahil nga walang jurisdiction ang ICC dito sa ating bansang Pilipinas. Nawa ay talagang magdesisyon na kasi ang dami na hong pinail na mga petition sa Korte Suprema, ang dami ring iba't ibang mga kaso sa Korte Suprema na hanggang ngayon mga kababayan ay nakabinbin, hindi inaaksyon na ng Korte Suprema. Kaya naman talaga maging mga private citizen ay nakikiisa para sa mga panawagang ito mga kababayan. So tuloy-tuloy ang laban, walang susuko. Grabe, ang dami niya, no? Pero kakaunti pa rin pala talaga yan, no? Masabi lang natin madami pero kakaunti pa rin yan dahil yung ilan natin mga kababayan Pilipino ay siyempre may mga trabaho, ay mas pinipili daw nila na maghanap buhay para may pangkain sa kanilang pamilya kasi niisip nila na matigas ang ulo ng administrasyon ngayon kahit na galit ng sambayan ng Pilipino ay hindi pa rin talaga sila aaksyon mga kababayan. Kaya eto medyo kakaunti pero darating ho ang oras mga kababayan sa May 1 Mayo 1, mas matindi ho ang magiging laban mga kababayan. Mas matindi ang mangyayari. Kaya yan ang inaabangan ng ating mga kababayang Pilipino. So ando na papunta na ng Korte Suprema mga kababayan yung ating mga naunang mga motorcycle rider o yung tinatawag natin ng mga Duterte riders. At yung nasa likuran natin mga kababayan ay yung mga naglalakad, nagmamarcha mula sa Plaza Salamanca sa bahagi ng Calao Avenue papunta dito sa street ng Paura kung saan matatagpuan mga kababayan itong Korte Suprema. Ay, grabe. Halos araw-araw na lang kinakalampag ang Korte Suprema dahil nga hanggang ngayon mga kababayan ay hindi pa rin umaaksyon. Although na unti-unti na nilang ginagawaan ng paraan katulad na lamang yung pinail na hair follicle test. Inorderan na nila yung Pangulo at si Recto na magkaroon ng hair follicle test. At ang dami ng medyo na rin yung napagdesisyonan pero yung ilang mga petition katulad na lamang ng 1 taong mahigit na itong habeas corpus na ipinal ng mga anak ni Pangulong Duterte ay hanggang ngayon ay walang kibo ang Korte Suprema. Anong masasabi niyo mga kababayan? No? Alam ko marami hong magagalit. No? Bakit rally daw ng rally? Lalong-lalo na yung mga makakaliwang grupo at itong mga pumupunta ng bundok na mga aktivista, mga kababayan, sasabihin nila rally kayo ng rally. Samantala ho sila mga kababayan, nagrarally din sila ngayon sa embassy, sa bahagi ho ng Camp Aguinaldo kung saan nandun yung ating mga sundalo, mga kababayan, doon din sila nagrarally dahil nga na corn beef ang kanilang mga kasamahan doon sa kabundukan. Ayan yung ating mga ka-Duterte mga kababayan, napahawak ng beef pa di ba? Yan. Grabe mga kababayan natin nandito sa Korte Suprema. So abangan ho natin dito ang ilan nating mga kasamahan. Ano masasabi nyo kay Martin Romualdez? Romualdez! Romualdez ang ginawa! Ayan mga kababayan, parating na yung iba nating mga kasamahan. Sabi nila si Martin Romualdez, ikulong. Hindi siya si Romualdez, siya si Romualdez.
Yun po. Eto na mga kababayan, may magsasalita na. Lahat sa ating lahat, lalong-lalo na po ito sa tumutulong sa ating kapulisan. Maraming salamat po sa inyong pag-a-assist sa amin para hindi po kami makatraffic. Salamat po sa inyong lahat. Sige po, habang ginantay natin yung ating mga kasamahan na nagmamarcha galing pa ng Salamanca, palakpakan po natin yung mga nagmamarcha para pakinggan lang tayo ng Korte Suprema. Meron po kaming dait kung bakit nandito po kami ngayon sa inyong harapan. Hindi po kami manggugulo. Ang gusto lang po namin ay iparating po sa inyo na magbisisi po tayo. Lalong-lalo na yung petition for habeas corpus ni Tatay Digong. 1 taon na po. Ayaw po namin mamatay ang dating presidente sa ibang bansa. Gusto namin ay dito litisin ang dating presidente ng Pilipinas. Sige po, saksikin po natin dito. Marami pang darating na mga kasamaan natin. Mga boss, hindi kayo masyadong pumuwi ka. Dito lang kayo. Dito lang kayo. Dito. Sige po. Mga kasama, lahat po ng mga dumalop, tignan po natin kung ito ay mga kasama natin. Kasi po, kanina doon sa converging point natin, merong isang grupo ron tutulak ng US Embassy. Baka po pumunta rito ay maggulo. Kaya alerto po tayo. Kung sakali man po na magkaroon, dito po yung command na sasabihin po namin sa inyo na stay put lang po kayo dyan. Kasi nandun po sila sa US Embassy. Alam po namin, pagod na rin po ang mga polis kababantay sa atin. Lalong-lalo na nadagdagan pa yung pagbantay nila doon sa US Embassy. Kaya ingat po tayo sa mga kasamahan natin nakatabi. Yung mga transport natin, taga-beautiful, galing pa ng Laguna yan. Sige po. Bago po natin simulan, tinatawagan po natin si Kamani para basahin ang tindig ng akbang na maisog. Kaya po, tinatawagan natin si kasaming Mani.